Hello po mga kaps, mga guys, mga kababayan, kumusta po kayo ulit? Re-reaksyonan natin itong video na pinag-usapan ng mga angkor dito sa Saganang Mamamayan kasama si Senador Rodante Marcoleta, yung ginawang privilege speech ni Kiko Pangilinan na nagbukas para magkaroon ng panukala para magtayo ng bukod na committee para sa pag-imbestiga dito sa maanomalyang flood control project, no? Na controversial sa panahon ngayon. So, kung ating matatandaan mga guys, meron ng una o first committee hearing na ginawa ang Blue Ribbon Committee. Na ito nga, si Senador Rodante Marcoleta ang pinaka-chairman. Yung pagpapanukalang yun o yung pagpaplano at balak na paggawa or pag-uuli ng isa pang committee para sa investigasyon ay parang kompetensya ito sa kanya, di ba? At ayon nga sa kanya ay isang pangiinsulto ito sa kanya. So mamaya natin reaksyonan ito ha. Pakinggan muna natin yung pag-uusap nilang tatlo dito sa NET 25 Saganang Mamamayan na programa. Okay? So, ito siya guys. Panoorin natin. Kaya ko naman naitanong yan, Jensen. Para kasing... ito, pakiramdam ko lang, ha? Oo. Na kasi may investigasyon na, parang ang gusto nila, the privilege speech, Oo. parang ito ay introduction para sa isang bukod na investigasyon. Na pareho rin ng subject. Na pareho din ng... Hindi ba? Katulad dito, baka nabasa nyo rin ito. Lumilitaw na, alam mo ito, si Senador Francis Pangilinan ay nagsabi na siguro mas maganda, meron tayong independent commission na mag-iimbestiga sa flood control project. Ang ibig mo sabihin, iba pa doon sa Blue Ribbon Investigation? Commission to eh. Ganon. At ito ay nauna, ay sinabi naman ni Senador Kiko Pangilinan, mas maganda siguro merong ipatupad na tayong isang batas. Magtayutan na tayo ng Independent People's Commission. Ba? Oo, para yung flood control project ay imbestigahan na natin ng Independent People's Commission. Kaya sa isip ko, hindi kaya ito yung para bang nagtatayo ka ng bahay dito, Sen, di ba? Tapos nakita lang mukhang masasapawan tayo rin tayo. Yung una, naglagay ng mga plano-plano. Tapos ito yung mga magtatayo. Sino ang mga magtatayo? Ito po, si minungkahi ni Pangilinan na pangunahan ng komisyon ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales. Kasama pa si dating DPWH Secretary Rogelio Singson. At isasama pa si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ang ibig sabihin nito, Senjen, hindi lang plano ang nilatag eh. Meron pang detalye, di ba? Kung ano yung... So, bukod na investigating body ito? Ito, independent body na ito. Mukhang, sa tingin ko, bilang isang karaniwang mamamayan, baka magugulo, mag-conflict. Kasi meron ng... Di ba? At ang alam ko, ang mandate ng Senate Blue Ribbon Committee ay talaga namang mag-imbestiga. Si Senator Kiko Basan ay, miyembro po ba ng Blue Ribbon Committee? Nag-apply siya. Nag-apply, nag-presenta yung kanyang sarili, isama. Karaniwan kasi, susulat siya. Kung pwede sana, maging miyembro ako ng committee mo. Pinayagan ko. Okay. So, technically, miyembro siya ng Blue Ribbon Committee. So, ano po ang gusto niya palabasin dito? Miyembro pala siya ng Blue Ribbon Committee, nagsusuwestiyon siya ngayon ng isang... Anong tanong mo? Anong gusto niya nga mo? Anong gusto niya palabasin dito? Di ba? Hindi mo alam kung anong gusto niya palabasin. Hindi, kasi miyembro siya, tapos nagsasuggest siya ng bumuo pa ng isang bukod na grupo na mag-iimbestiga. Same subject matter. Ano po gusto niya palabasin dito? Iniinsulto niya ako. Kung ganyan, Sen, kung halimbawa ako, hindi naman ako miyembro ng Blue Ribbon Committee, bilang isang mamamayan, pwede ka bang sabihin sa kanya na, Senador Kiko, baka pwedeng bumitaw ka na sa Blue Ribbon Committee? Sabihin sa kanya na, Senador Kiko, baka pwedeng bumitaw ka na sa Blue Ribbon Committee? Kasi kung chairman kayo... Parang inaamin niya na hindi niya kaya eh. Saka wala siyang tiwala sa committee. Hindi, manawagan ka. Baka nakikinig siya. Baka nakikinig po kayo, Madam Sharon Cuneta. Pakikausap. Baka nakikinig siya. Baka nakikinig po kayo, Madam Sharon Cuneta. Pakikausap nyo naman po si Senador Kiko Pangilinan. Bako po pwede mapakiusapan mo, bakit po naman meminosen yung Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Chairman Rodante Marcoleta
nabubuo pa ng isang komite, baka pwede yung sabihin nyo, magbitaw ka na lang dyan sa Blue Ribbon Committee, umalis ka dyan, para hindi naman anong tawag doon, hindi nakakasira, para hindi naman anong tawag doon, hindi nakakasira, nakakainsulto yung ginawa mo. Tama ka dahil unang araw pa lang di ba? Parang first day of class, sinabi mo na ayaw ko sa classmate ko. Di ba, Sen, sa tingin niyo po, kayo po bilang chairman, ayun nga sinabi ko sa iyo. Ako, ang pagkakaintindi ko dyan, iniinsulto niya ako eh. Pagkakaintindi ko dyan, iniinsulto niya ako eh. Ako naman, ayaw kong iniinsulto ako. Kaya kung gusto niya akong palitan, magpresenta siya. Na chairman ng Blue Ribbon Committee. At pakita niya na mas marunong siyang gumawa ng mandatong itinalaga sa committee na yan. Hindi, yung punto na yan, sir, baka malabo pa, baka ayawan ng taong bayan yan eh. Pero ako sa tingin ko, bilang isa po na nag-oobserba, Sen, kung wala po kayong tiwala sa Blue Ribbon Committee, bilang miyembro, bumitaw na lang po kayo dyan. Sabihin nyo na lang, aalis na po ako, chairman ng miyembro ng Blue Ribbon Committee. Wala pala kayong tiwala eh. Talagang medyo, kaya ako nasasabi, yun ang aking pakiramdam. Opo. Katatransfer ko pa lang. Isang araw pa lang ang ginugol ko sa pag-imbestiga. At kung titignan mo sa lawak ng problemang talagang harapin mo at iimbestigahan mo, hindi mo kakayanin naman ng isang araw. Ngayon, nakakaisang araw ka pa lang, sasabihin niya, nagpo-propose siya ng isang independent investigative body. Anong ibig niya sabihin? Nakaka-insulto nga talaga yun, Sen. Anong ibig niya sabihin? Di ba? At ang ilalatag pa niyang, i-recommenda pa niyang mga pangalan, dating Ombudsman Conchita Morales. Hindi ba niya alam kung ano, yung Ombudsman ay talagang katakot-takot ang corruption dyan? Bagay. Pagkatapos sasabihin niya, sabihin nila sa akin na ang Ombudsman ay malinis na malinis. At walang kurap dyan. Ako diretsahan ako eh. Lalo partikular nung panahon. Kay Secretary Babe Singson, wala akong dyan. Hindi ko naman talaga siya kakilala. Maaring makakagawa siya ng mabuti rin para sa bansa. Kaya lang, pare-pareho silang naglingkod sa panahon ni dating Pangulong Pinoy eh. Kung kulay ang pag-uusapan dito, puro yelo na naman yan eh. Pero ako naman siguro, Sen. So ito guys, reaksyonan muna natin itong naging talakayan nila. So, ang tanong dito, ano ang motibo niya, no? Bakit magtatayo pa siya or mabubuo pa siya ng isang grupo or isang committee, no? Na ang gagawin din ay yung pag-iimbestiga rin sa korupsyon. 'Di ba? Na alam naman nilang meron ng Senate Blue Ribbon Committee na nakatalaga sa ganyang gampanin. So, ito guys, sa aking opinion, sa aking palagay, hindi palagay eh. Suspetsa ko talaga eh, no? Suspetsa ko. Ganito. Hindi ko sinasabing ito nga, totoo pero malamang sa malamang, baka nga. Ganito yan. Ang Senate Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Senator Rodante Marcoleta, totohanan ang trabaho nito. Walang sasantuin ito. Sinimulan niya na, tatapusin niya yan. Masagasaan ang masagasaan, tamaan ang dapat tamaan. So, sabi nga, ang Senador Kiko Pangilinan, nagpresenta siyang maging membro ng Senate Blue Ribbon Committee. Saka, yun nga, nagpanukala siya na bubuo pa ng isa pang committee para sa investigasyon din. Kung i-analyze natin mabuti, isang paraan ito para masabotahe etong Blue Ribbon Committee sa pangunguna ni Senador Marcoleta. Kasi ganito yan. Pag nakabuo ng isa pang committee, ang Senator Kiko Pangilinan, pag nakabuo pa siya ng isang grupo para sa investigasyon din ng mga korupsyon, no? Kasi malamang hindi yan sa flood control project lang na korupsyon ang pake niyan, kundi tuloy-tuloy na yan sa lahat na ng project ng gobyerno. Di kaya yung korupsyon sa gobyerno. So tuloy-tuloy na yan pag nabuo yung
pinaplano nilang isa pang komisyon na yan, no? Na grupo sa pag-iimbestiga. Ang mangyari niya ngayon, magkakaroon ng dalawang investigasyon. Investigasyon doon sa grupo na binuo ni Kiko Pangilinan at saka itong Senate Blue Ribbon Committee na pinangungunahan naman ni Rodante Marcoleta. So, ang mangyari niya ngayon, pag hindi nagtagpo yun, nag-imbestiga ang Senate Blue Ribbon Committee, mag-o-oppose yung isang investigasyon dahil yung investigasyon nila iba. Iba dito sa investigasyon ng isa. So, sila na ngayon ang magbabangayan, sila na ngayon ang magdidebate. Matatakpan ngayon yung mga dapat na yung mga kinaukulan na dapat na imbestigahan na yung mga nangurap. Sa pamamagitan nun kasi, sa ganung style, so matatakpan yun. Kahaba ang usapan, di ba? Hanggang sa unti-unti nang ma-divert sa yan na, maghahanapan na sila na yung magdidebate, sila na yung maghahanap ng, sila na yung mag-uusap-usap, sila na yung hindi magkakasundo, mauuwi sa wala. Kung mag-istorbo lang yun, no? Sa madaling salita. Yan ang mga technique, no? Ng mga matatalinong, mga matatandang dragon. Alam nyo guys, Senator Kiko Pangilinan, matagal ng senador yan, no? Tito Soto, Ping Lacson, yan sila, nag-usap-usap tungkol dyan sa korupsyon. Lalong-lalo na dito sa kontrobersyal na flood control project, no? Yung anomalya dyan. Pero noong mga panahon nila, no? Wala pa itong Senador Marcoleta. Noong mga panahon nila, sa taga nila naging senador, hindi nila napigilan itong korupsyon sa ating bansa. No? Wala silang nagawa. Hindi nila napigilan. Nagpalit-palit na yung mga presidente, natili silang mga senador dyan, no? Pero wala silang nagawa. Nanatili ang korupsyon dito sa ating bansa. Eto na ngayon, no? Sa panahon ni Senator Rodante Marcoleta, makakalkal na ngayon yung mga buhaya dyan, no? Yung mga matagal nang namamayagpag, no? Sa pagbusa, sa pagkain, sa pagluno ng pera ng ating bayan. Yung mamamayang Pilipino, lalo dito sa mahirap, no? Hirap na hirap sa paghanap ng pera. Kung ano-anong trabaho pinapasok, nandiyan na, nagnanakaw na, dahil sa walang makain. Wala silang magawa, hindi nila matagpuan yung mga pera na hinahanap nila na makapagpapaunlad sa buhay nila. Bakit? Nandun sa bulsa, no? Nangiilang tao lang, no? Nakabangko, nakadeposit, nakabolt, hindi nagsisirculate. Kayang balita, pulubi ang Pilipinas, daming naghihirap, no? Walang pera, walang pundo ang Pilipinas. Nandun pala, no? Sa ilang tao lang, no? Nakapundo doon, nakabolt doon, ewan ko kung saan na pinaglalagay yung mga pera na yan, no? Higaan nila yan, no? Sunugin nila yung pera, sana nila nakasama sila para masiyahan sila, di ba? Ganun yan. Ngayon, ito, mayroong Senate Blue Ribbon Committee na nagpupursige, seryoso sa trabaho para buwagin yung korupsyon dito sa ating bansa, lalong-lalo na dyan sa mga sasangay ng gobyerno, no? Yan sa mga empleyado ng gobyerno, ng mga korap. Yayariin sila ni ni Senador Marcoleta, pero na mga yung isang istorbo, no? Gagawan nila ng isang grupo para pangontra, para panggulo. Gets nyo guys yung ibig kong sabihin, no? Yun ang pananaw ko, ha? Pananaw ko, opinion ko, reaction ko. Batay dito sa mga pangyayari na napapanood ko, naririnig ko, no? At mga pangyayari ngayon, nagaganap ngayon dito sa ating bansa. Okay, so ito, tuloy pa natin. Kakainis yung mga ganitong mga balita, no? Pero pakinggan pa natin karagdagan. Anong ibig niya sabihin? Di ba? At ang ilalatag pa niyang, i-recommenda pa niyang mga pangalan, dating Ombudsman Conchita Morales. Opo. Hindi ba niya alam kung ano, yung Ombudsman ay talagang katakot-takot ang corruption dyan? Bagay. Pagkatapos sasabihin niya, sabihin nila sa akin, na ang Ombudsman ay malinis na malinis. At walang corrupt dyan.
Ako diretsahan ako eh. Lalo partikular nung panahon. Kay Secretary Babe Singson, wala akong ano dyan. Hindi ko naman talaga siya kakilala. Maaring makakagawa siya ng mabuti rin para sa bansa. Kaya lang, pare-pareho silang naglingkod sa panahon ni dating Pangulong Pinoy eh. Kung kulay ang pag-uusapan dito, puro yelo na naman yan eh. Pero ako naman siguro, Sen, in fairness, doon sa tatlong nabanggit, baka naman wala kinalaman doon sa panukala ni Senador Kiko. Di ba? Nabanggit lang yung pangalan, pinupropose niya eh. Ang talagang una best dito na, well, sabi nyo nga, nakaka-insulto talaga, yung Senador Kiko Pangilinan. Di ba? Sa tingin ko, ano yan, yung statement Hindi na lamang yung committee niya ang ayusin niya kasi nagpapakadalubhasa siya na ayusin niya yung agrikultura ng ating bansa. Okay ako doon. Sapagkat ang dapat mong tulungan ay yung mga kapuspalad na mga magsasaka ngayon, hindi na nila malaman kung magtatanim pa sila ng palay o hindi. Opo. Anong gagawin mo ngayon? Napakahirap na ng kalagayan ng mga magsasaka ngayon. Hindi na nabebenta yung kanilang mga palay sa halagang kikita sila. Isip-isipin mo, anong kalagayan ng agriculture sa bansa natin ngayon? Kung tawagin subsistence farming. Subsistence farming. Alam mo kung ano ibig sabihin ng subsistence farming? Ano po ibig sabihin, Sen? Nagsasaka ka para mabuhay ka na lang. Wala ka nang may bebenta para sa ganun kumita ka. Ito pambuhay na lang ng pamilya mo. Ito yung kaawang kalagayan ng agriculture sa ating bansa. So survival yan, Sen, pag ganyan. Pagkatapos siya yung kumuha ng agriculture. Ang una mong tingnan ngayon, kung talagang pinuntahan niya yung buong Pampanga, sige. Yan ang dapat mong gawin, Senator Kiko. Meron kang hinawakang dapat na sasali-sali ka dyan sa Senate Blue Ribbon Committee sa investigasyon. Kasi nga, yung yung layunin mo dyan, no? Yung motibo mo dyan, katulad nung sinabi ko kanina, ganon yan siya. Ang tagal na nating nakasubaybay sa inyo, no? Dilata mga simpleng mamamayan lang tayo, no? Kala nyo kasi bobo yung mga Pilipino eh. Wala lang tayong magawa kasi di natin kaya eh. Wala tayong magawang mga bagay. Eto ngayon, Senador Rodante Marcoleta, nandito siya ngayon. Suportado namin ito. Dito, bilib ako dito. Sige. Tuloy mo lang yan, Senador, no? At nandito kami na kumbaga susuporta sa iyo. Tuloy po. Yan. Halos binibili na lang 12 pesos per kilo ang palay. Yung hindi nabilad. Yung nabilad, nabilad 11 to 12. Yung hindi binilad, 7 to 8 pesos per kilo. Yan. Saan mo dadalhin ang magsasaka? Wala pa siyang nailalatag kung anong gagawin niya. Pakikialaman niya itong Yun ang sinasabi ko. Wala ka pang nailalatag doon. Doon sa komite na hawak mo, no? Yung dapat na gampanin mo. Kikialaman mo itong investigasyon ng komite sa mga sa korupsyon, no? Nako, kasi nga po yun na. Alams na. Okay, tuloy. Tatayo ng independent investigative body. Subukan mo. Di ba? Ayun. Sana makarating sa kanya. Kung wala ka palang tiwala doon sa komite. Yun daw kanyang proposal na yun ay nanggaling sa panukala ng isa pa. Na Yan yun sila yun. Magkakasama yun sila, yung mga grupo ng mga karaang tao, kumbaga yung mga dati na dyan, no? Mga matatandang dragon. Create ng isang independent People's Commission naman. Wala silang tiwala pala sa Blue Ribbon Committee. Questionin nila. Ayun, diba? Pwede naman kaming magdebate dun. Diba? Kung pamamaraan ko, halimbawa, ayaw nila, magdebate tayo. Yan. Yun ang inihingi ng pagkakataon, di ba? Hindi naman Nako. Wag na po. Senador Marcoleta, wag niyo na po silang patulan sa bagay na yan. Kasi, kung yun ang makipagdebate sa'yo, ay napakalinaw na. Pinipigilan ka nila diyan sa gagawin mo. Bakit ka didebatein tungkol sa bagay na yan? Di ba? Nako naman, Kung didebatehin ka nila dyan, magipagdebate sa tatanggapin mo na magipagdebate, kayo na po yung mag-uusap-usap dyan. So, matatakpan na nga. Sabi ko, matatakpan na yung mga tao na dapat na imbestigahan ninyo, no? Para matukoy yan kung sino yung mga
mga involved dyan, no? Na mga opisyalis ng gobyerno. Yan ang kinakatakot nila sa iyo, no? Kaya nga sila bubuo ng mga committee na yan, yung mga bagong committee na yan Oh. Ano yan, hindi mo katulong yan, hindi mo yan katulong yung committee na gagawin nila, hindi mo katulong sa pag-imbestigahan, kundi yan yung pang-istorbo, pang-bulabog sa iyo. Lahat ng gagawin mo dyan yun, ipangbabangga nila, yung committee nila. Pag may naimbestigahan ka dyan na medyo papasukin mo na at may mga ebidensya ka na, yung sa kanila naman ipapasok nila, yun ibabangga nila dyan sa iyo. Maantala ngayon ang investigasyon mo dahil dyan sa kanila. Naku na lang. Sige po. Tuloy po. Panoorin pa natin. Maganda tong mga sinasabi niyo. Salita, Sen. Hindi, kung magpo-propose kayo na hindi naman yun naiintindihan ng mga... Hindi, ako siguro, Sen, alam nyo, natakot sila sa nangyaring ito. Kasi ang tao, Tama. in fairness, so 100, parang 1,500 po pabor sa inyo Totoo yan. Sa 100 tao, 1,500 ang pabor. Ibig ko sabihin, yung unang dating kayo sa Senado, Sen, mukhang iba agad ang dating Yung tao kasi parang, sabi nila, nabuhayan kami ng pag-asa. Meron palang ganito, pwede palang gawin ng ganito. Ako muna. Yung mga positibo, nabuhayan ng pag-asa. Pero yun sila, yung mga nandyan, no? Yung mga buo pa ng committee para ipangbangga dyan sa inyo, no? Nako. Natakot yan sila, natakot. Okay? Naman, ha? Oo. Ang analysis ko dyan, Jen, ang tingin nila dito ay ang tinitingnan nila dito yung 2028 election Kasi mukhang nasapawan na sila ng Rodante Marcoleta. So, hindi sila makaangat-angat ngayon. Sabi nila, paano tayo aangat ngayon sa 2028? Paano tayo magpapakitang gilas? Nasapawan tayo. Ayan, medyo pwede rin, no? Pwede rin na isang dahilan yan. Pwede rin. Pero, hindi yan siya 100. Matagal pa yan no? Ito talaga, yung sinasabi ko, yun talagang nakikita ko, no? Nakikita ko. Yun, akin lang yun, Ipinipilit ko lang na maintindihan, maunawaan ninyo dahil yun yung nakikita ko talagang malapit sa katotohanan. Hindi pa totoo, hindi pa kumpirmado, no? Batay sa, sabi ko nga, sa ating napapanood, naririnig, nakikita, at mga pangyayari ngayon sa ating bansa. Sus naman, Tuloy. Ang mainit na issue ngayon, flood control. Paano natin ipapasok yung agriculture? Ikaw, anong ipapasok mo? Hindi, flood control din kasi ito mainit. Binigay nga sa akin ng Blue Ribbon, kasalanan ko ba yun? Yun. Hindi naman sila nag-apply siguro ron. Nung ako, sabi ko, pwede nyo bang ibigay sa akin yan? Wala namang kumontra. Tinatanong ako kasi. Sabi ko, gusto ko sana yung Blue Ribbon. Po naman. Pwede naman nilang hindi ibigay sa akin. Hindi, naibigay ko na kayo, hiningi ni ganito. Wala naman Sabi ko, kung wala, di kukunin ko. Wala naman problema ba yun? Yun na nga. Sa kabila ng mga pangyayari ito, Sen, makaka-apekto ba ito sa mga susunod ninyong pagdinig? Kasi sa Lunes, particular sa Lunes. Kasi na-expect, meron pa isang senador na nag-privilege speech din Parang hinihiling pa yata na, ba't nyo kasi naman ako inunahan, meron pa akong mga gusto sabihin Di ba? Lunes na pala naka-schedule ito. Sen, yung second hearing nyo. Kilala ko yun. Hindi, nung una nga, nagsalita na nga rin yun. Dapat sana nga hindi sila nag-hearing muna yung araw na yun Dapat pinauna nila ako isang araw na lang sana. Pinauna mo na yung kanyang privilege speech. Parang yung kariton kanya, siyang humila kanya sa kalabaw. Sabi ko naman sa sarili ko, bakit? Kinakailangan ko bang tanungin lahat ng mga kasama ko sino yung magpi-privilege speech dito? Mandato ko ito Malay ba natin na mayroon pala sila ganun? Ako may pananagutan dito Yun na nga po. In-announce ko naman yun Naka-announce yun. O, sa ganitong araw, magsisimula ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Lahat alam. Ayan, opo. Buti sana sumama siya doon. O, ba't pinili niyang magpakatahi-tahimik pagkatapos na makapagsagawa ng isang pagdinig? At saka siya ngayon, magpi-privilege speech pala kahit siya. na hindi na pinapayagan ng tuntunin, sige, nakapagsalita pa rin. O ngayon, nung malaman niya na naman sa Lunes, magsisimula yung pangalawa. Opo. Nag-manifest sa floor, sabi niya, sana i-reset yung September 1. Bakit daw? Yun talaga naman, oo. Nagkataong kanya na magsisimula yung pagdinig ng DBCC. Yung budget opo. na ito. Opo, oo.
O, sabi ko naman sa sarili ko, di pumunta ka doon sa DBCC. Oo nga naman. Malaya ka namang pumili kung saan ka pupunta eh. Bakit i-reset na naman? Kaya parang talagang ano eh. Oo parang nga. ayaw nila na nakapagsisimula ako ng pagdinig. Oho. Kasi mukhang nakikita nila, Sen. May tinatanong ka kanina, Oo. maapektuhan ka ba? Ngam? Ay, yun nga sinasabi Oo. ko dahil kasi kung minsan may mga pangyayaring ganyan na Baka mawalan ka ng loob. Oo, na out of focus eh. puro kumbaga pinagtulong-tulungan ka ng mga lumang class, mga old-timer eh. Pinagtulong-tulungan na ako sa House of Representatives eh. Sa bagay. Oo. Oo nga naman. Parang namang nakalimot na kayo. Kamakailan lang ito eh. Pinagtulong-tulungan ako. Ako na lang ang natira. Pati hopya, kinuha pa nila. Oo. Oo. Ano nangyari? Nakalimot. So, ayan guys, no? Alam nyo naman no? Pag si Soto na yung nagsasalita sa gitna, nahirapan silang salagin, banggain yung mga sinasabi nun. Simple lang kasi pag nagsalita yun, simple lang pag nag-drive ng mga pangungusap patungo doon sa gusto niyang mangyayari. Di ba? Pero tayo na nakikinig, alam natin yun, no? Alam natin yan. Hindi lang tayo nakakapagsalita. Buti nga lang, meron tayong mga vlog-vlog na ganito nakakapag-voice out tayo, no? Na nasishare natin sa mga viewers natin, yung mga saloobin natin na kung titingnan naman natin, may punto tayo. Di ba? So, comment kayo sa comment section natin kung may punto tayo or wala tayong punto, no? Sa mga bagay na mga ganyan. Diyan, sa kanila, no? Mga puna natin. Okay, so, doon sa mga di pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na. At doon naman sa mga subscriber natin, paki-like at share na rin po sa iba. Tulungan nyo kung mapalakas ko uli yung channel ko kasi po, medyo humina tayo nung nakaraan dahil nagkaroon tayo ng copyright strike. Kaya nanahimik ako ng mga ilang buwan. Okay, so, supportan nyo po uli ako. Maraming salamat po, no? Hanggang dito muna tayo at medyo mahaba na yung video natin. Alamin pa natin at gagawin pa natin ng mga another part, no? Itong vlog natin tungkol dito kay Senador Rodante Marcolita. Suportahan natin ito. Itong Senador Rodante Marcolita para magtagumpay siya sa kanyang trabaho. Okay po, ingat po tayong lahat. God bless.